Good day everyone, this is Edward Duque from Honda Cars Cainta, and today magre-release tayo ng Honda City RS. So ito yung release natin today. So na siya, napaprep na natin siya ng mas maaga. Ayan. So na-tint na. Nalinisan na siya. So konting ano na lang to, konting punas kasi may mga alikabok na kasi medyo napaaga yung pagano ko dito. Then tatanong ko sa kliyente kung gusto niyang patanggal yung mga ano, yung mga plastic. So yun, yung kliyente natin from ano to, from Laguna. So nakapag-inquire na sila sa madaming dealer, and then nagustuhan nila yung promo natin. So from Laguna, nag-travel pa sila dito sa Cainta para i-avail yung promo natin. So if ever na interested kayo sa promo namin, bigay ko yung number ko dito, tapos kontakin nyo ako. Tapos samahan nyo ako mamaya. I-demo natin ito mamaya. So yun, pinapaayos na natin ngayon yung unit. So yan, malinis na siya. Malinis, tapos iba-battery read na lang natin kung okay yung pag-charge niya. Kasi SOP yun, para malaman natin kung good yung charging ng battery at the same time ng mismong unit. So yan, malinis na siya, malinis na. Na-double check ko na ito nakaraan. Wala naman siyang tama, wala namang ano. Yan. So lalagyan na ng vanity plate. Tatanong ko na sa kliyente kung gusto patanggal yung plastic, pwede naman natin tanggalin. Yung mga mattings andito naman na. More na lang, pagpag na lang ng alikabok. Tapos si Boss Emil kakabit na lang yung dashcam. Yan. Si Boss Mark may ibang ginagawa. Boss Mark RS naman ng ano, HRV. So yung mga ano, interested kayo sa Honda HRV natin, may mga dumadating sa atin. Ito Opal tong dumating for RS by order kasi marami tayong ano naman. So ngayon ang release natin ito. Tapos abangan nyo, tomorrow meron tayong i-release Honda City naman na V variant na puti. Then may mga line up pa tayo. Isang V variant kay Sir Gio Ambrosio, Sir Carwin. M gray siya na ganito rin, na V variant City. Tapos RS naman kila Ma'am Micaela and Sir Jeff, sa may taga Batangas naman sila. Release natin next week. And then may Honda BRV VX tayo na i-release na Opal din. By next week din yon, ano siya, kay Ma'am Ria Sagum naman. So yun. So later i-demo natin ito mamaya. Samahan nyo ako, tapos i-double check ulit namin. Sa ngayon, nakapagpirma na yung kliyente. Medyo maaga yung dating ng kliyente, so medyo maaga rin namin ma-release to. May naiwan lang siyang isang ID, so hinintay lang namin yung ID na yun. And then pagdating ng ID, tsaka ako mapapacheck sa admin namin. So yun, lagi yung double check before kayo pumunta sa advice na nga, before kayo pumunta sa dealer, make sure na na-double check nyo kung nadala nyo yung mga original IDs, number 1, tapos yung ibang mga original na documents na kailangan. So para less abala sa inyo. Kasi katulad nito nila Sir Dom, medyo kagabi, siguro excited sila, medyo malayo sila, from Laguna sila. So naiwan na yung isang ID, so ginagawa lang namin ng paraan yung isang ID, pero kaya naman namin i-release yun, so walang problema. So driver's license lang yan. So later, pakilala ko sa inyo yung kliyente, and then didemo natin yung unit nila. So far okay naman, so far so good naman. So kinakabitan na lang yun, gagawin na lang dito konting linis, dashcam, and magba-battery reading. So yan, nare-read na yung battery. Yan. Tapos pag lumabas na yung yung result, lalagyan namin kayo for warranty yan. So i-warranty namin para pag nag-claim yung kliyente, kasi 1 year warranty naman yung natin, ang battery natin.
So later, i-discuss na lang natin or di-discuss natin sa kliyente yung mga warranties. Boss Emil, ayan, ni-scan na. Ayan, babayaran na kasi in-scan na eh. Tapos may lalabas yan yung result ng charging, kumbaga yung battery life din. Tapos once na ano yan, i-attach namin dun. So later, i-ano na lang natin, check na lang natin ulit. Sir Dom, congrats. Ayan. So, first thing na gagawin natin, yun nga, double check natin yung mga parang kung may mga gasgas or dent. Pinakamasaklap dyan kung may dent, ganyan. Ayan. Ano puting-puting na ba? Ito sir, ano yan? Yung rubber yan. Rubber yan, mamaya buksan natin. Yung mga ganyan, yan mga kulang lang sa punas, pero wax kasi yan. Bubong. Okay sir. Dito sir, check mo dito. Dito sa side na to, makita mo naman, sobrang kinis naman, walang ano. Dito. Okay. Yan. So, yan kasi yung mga isang mga magagandang ano sir kung bakit tayo pinapapunta yung kliyente. Kasi once na hindi mo pinapunta, tapos may gasgas, ano ka na, parang talo ka na kasi inauthorize mo na ano eh, na ipa-deliver. So dito muna tayo sir, check muna natin ha. So ito yung tools, spare tire natin, space saver tire, tapos yung jack natin. Ayan. Tapos yung mga ibang freebies like tint, yan, naka-tint tayo, 3M tint. Tapos full front, ibig sabihin ng full front kasi sir, sa iba, hati dito. Tapos dito wala. Yan yung sabihin yung kapatid niya. Tapos babayaran mo pa pag ipapa-full mo, yun. So yun sir, start mo muna. Yung plastic, tanggalin ko mamaya. Start. Preno sir. Isang ganyan lang sir. Yan. Tapos buksan natin yung mga ilaw. Pero actually nakabukas naman na yan. Pa-hazard na lang sir. Check natin sir kung ano, may punti ba or ano, kung may mga busted na ilaw. Dito muna tayo sir, sige po. Yan. Brake light. Okay naman, LED sir no. Tapakan ko sir ha, check mo to. Tsaka kung may yung ilaw dyan. Okay, okay. Reverse light sir. Reverse light. Okay sir. Yan. Tapos dito sa harap, ito yung signal light natin, side turn lamp, DRL, yan. Itong guide dito, DRL yan. Tapos LED natin, naka-high beam na yan sir. High beam ko na. Tapos yung fog lights. Okay. Dito tayo sir, para mas malayo. Fog lights, tapos yung signal light. Okay sir, lahat may ilaw naman no. Okay. Tapos ngayon, double check natin sir. Since bagong ano rin, features ni Honda City, tinatawag na remote engine start. Yun yung pagka pinark mo sa mga open area para mas maging mabilis yung pagpalamig mo ng cabin sir. Yan. So, ikaw na sir, ikaw na magano, start. Lock po, lock muna, then i-hold mo yung hold button. Tapos hold button, hold mo lang sir. Yan, so mag-i-start siya. Naka-hazard pala sir no. Mag-i-start siya. Start yung engine niya, mag-i-start din yung sa aircon natin. Yung aircon natin para lumamig siya.
Tapos, ito sir, yung major na bago sa 2023, di ba? May kaibigan yan, 2023, yung Honda Sensing. Wala siyang Honda Sensing. Sa Honda Sensing, meron dyan yung mga mitigation collision braking system, mga ganyan, or mga lane assist, automatic headlight and high beam and low beam, yun, mga ganon, lead departure, wala siya sa mga 2023. Plus, iba yung grills niya, iba yung bumper, iba yung kulay ng mugs. Kasi ito sir, dati parang ganyan eh, oh. May puti-puti, may silver pa, di ba? Ito naka-gun metallic siya and black. Plus may ano na siya, side skirt. Then dito sa likod naman, ayan, meron siyang diffuser. Nito wala yan. So yan, wala dun sa ano. Tapos ito sir, makikita mo yung tumutubig sir na. So every time na pag bagong start, malamig yung engine, pag sariwa yung engine niya, ganyan sir, tutubig talaga siya. Tapos sir, demo kasi yun sa loob. Tapos ito sir, naka-smart entry tayo, di ba? Yung smart entry, hindi mo basta nakasabit lang yan sa bewang mo yung key or nasa bag mo. Yan sir, di ba? Naka-lock. Lalagay mo na yung kamay mo dito. Tapos yan, mag-auto lock na siya. Tapos, para i-lock mo siya, pindutin mo tong button na to. Tapos magbibip siya, check mo dito. Kasi pag chinek mo ulit dito, magbubukas siya ulit. Tapos dito naman sir, sa likod, yan, pag nilagay natin susi dito, magbubukas siya for the safety. Kasi minsan baka makalimutan mo, nasa bag mo pala, nilagay mo dyan. Oo. So dito ka muna sa kabila sir, yan brake light, yung plate light, yung vanity plate papalagay ko na lang sir. Doon tayo muna sa ano sir, side. Okay. So ito, number 1, dito para kasi pag upo natin di mo na makikita eh. Yung ano natin, yung RS pedal. So for RS lang yung may mga ganyan. Sa lahat ng mga models natin, yan ay may pedal. And then dito sa side sir, ayan. Sa side muna tayo, tweeters. Tapos may curtain airbags. Yan yung kinagandahan sa Honda City na RS. For safety, naka-curtain airbags siya. Side airbags, tapos dual front. Tapos dito sir, chrome handles. Yan. Tapos ito sir, yung sa power fold natin, switch. Check na sir. Yan, nagpo-fold. Yan, dapat yan laging chine-check. Baka mamaya hindi pala gumagana, hindi mo pinansin, diba? Tapos yung adjustment sir, left and right. Pag-aralan naman na natin yan sir. Adjust na natin, medyo parang pareho lang naman tayo ng upo eh. Yan. Tapos ito yung parang yung sa position po niya. Central lock, yan. Window lock. So sa ngayon, safe na yan ibaba. Kasi matagal na natin, no, matagal na natin pinatint yan. And then yung auto lock, yung auto ano natin. Ay sorry, nakaano pala siya. Patayin mo na natin sir ha. Yan, so hindi mo pala mapapagana tong mga window kasi naka-remote engine start tayo. So para ano sir, start ulit natin, regular start, preno. Tapos yung pag-start sir, kahit isang click lang ganyan, no? Hayaan mo lang siya. Huwag mo lang ibababad yung ano. Tapos yan, ito sir may max cool para kung gusto mong lumamig agad. Yan, pero malamig naman na kasi ni-remote engine start na natin. Yung sa window yan, yung auto, ganyan yung auto sir. Start recording. Wow. May ganyan pa. Ito sir, pag auto, pag hinatak mo ng todo, ayan, yan yung difference ng auto. Tapos pag hindi naka-auto, talagang i-stay mo yung kamay mo. Yan. Auto, dalawang switch. Okay, check na natin. Gumagana lahat ng window. So lahat sir ng window gumagana. Tapos to sir, yung part na to, leather siya with red stitch. Lahat. So ang kinagandahan dito is, para kung i-maintain sir linis, sobrang dali. Unlike yung mga fabric dati, ina-absorb niya yung pawis. Dito sir may off na nakalagay. Ito naman sa inyo ng vehicle stability assist namin, or parang traction control ng mga ibang brand. So ito pagka may mga kumbaga anti-skid yan eh. So yung dumudulas yung gulong. Yan, pero maganda, lagi naka-on siya. Tapos ito sir, piano black yung mga ano natin sa aircon natin. Tapos with chrome lever po siya. Yan. Tapos dito sir, yung lever natin dito, meron siyang tinatawag na auto. Pag auto kasi sir, yan yung katulad dito medyo madilim ngayon, automatic nakabukas yung headlight niya. Pag napadaan ka sa tunnel, tas medyo madilim talaga,
ay pagka nadaan ka naman yan sa labas, mamamatay naman yan kasi nandito tayo sa loob kaya nakabukas yan eh. Tapos switch ng fog lights, so maganda lagi naka-on na lang yan. Tapos dito sir, ito naman adjustment nung sa ilaw ng dashboard natin. Ayan, so depende na lang sa'yo kung gusto mong mas maliwanag or mas madilim, kasi may mga ibang driver na parang gusto nilang madilim kasi para hindi nakaka-distract. So depende na lang sa'yo sir. Tapos dito naman paddle shifter, yung kulay itim dito, yan yung pwede ka mag manual transmission. So anytime yan sir, kahit naka-drive or sport ka, pagka drive mo, tumatakbo ka, hindi ka nakahinto, pag plinas mo yan, mag-shift siya, dito lalabas. Mag-M yan kung nasaan ka ng position, up to 1 to 7 position yan sir. Tapos dito, yan, leather din to. Leather sir, hindi to leatherette ha, leather talaga yan. Tapos with red stitch. So pagka yung mga ibang kotse na hindi naka-leather, tapos gusto mo magpa-leather ng ganito, maabot na mga 4,000 yata. Pero syempre, iba pagka yung OEM or original, mas mahal yan syempre. Tapos dito naman sir yung sa ano natin sa audio natin. Tayo sa bus na sasakyan namin. So Since alanganin pwede ka na ang oras ng yan, biyahe, mag-adjust ng volume, palit ng source, ng channel, nandito lahat sir. Tapos dito naman sir yung Bluetooth hands-free. Yan, Bluetooth hands-free. Tapos dito sir, pag pinindot mo yung home, makikita mo, yan, mababa pa yung kilometer mo, 9 kilometers. So hindi pa talaga natatakbo yung kotse. And then, pwede nating i-on off yung safety support or yung Honda Sensing natin, which is yung dalawa lang naman na ano dito, na off, which is yung road departure mitigation. Ito yun sir, yung ina-assist kanya na sa gitna ka lang ng lane. So pag kunwari ngayon, 'di ba, mag-expressway ka, mafe-feel mo lumalaban siya, mag-signal light ka lang. Kung gusto mong kumanan, mag-right ka ng ano, ganyan. Pwede mo siyang i-off pag medyo naiilang ka. Tapos ito, maganda, hindi mo i-off, which is yung collision mitigation braking system. Ito yung pag nalingat ka or na-distract ka in the drive, ipopreno siya mag-isa. So hindi lang yan sa kotse sir, pati tao madedetect niya. So yun. And then yan, maganda naka on lang yan. Yung sa departure sir, nasa sa'yo kung ano gusto mo, i-off lang natin, off muna natin. Pero maganda yan sir, kunwari naka expressway ka nga, tapos mag ACC ka, para mag ano lang, kumbaga hindi ka pa wiggle o kung hindi ka naman palipat-lipat ng lane. Pero syempre most of hindi, lagi din talaga dapat all the time talaga signal light, mata mo nandun sa road, kamay mo dalawa na sa steering. So for safety, ano naman yan ni LTO eh, diba? Dapat ganun talaga for safety. Syempre kasi ang Honda Sensing sir, additional safety feature lang yan. So wag mong gagawin parang autopilot, kasi may mga times sir na hindi siya accurate, like kung yung linya ng kalsada hindi po siya accurate, di ba? Minsan may gulo-gulo naman talagang linya dito sa atin. Plus pag medyo madilim, ma-fog or umuulan, so tayo nga sir, di ba, minsan zero visibility. What more yung mechanism or yung Honda Sensing, minsan may mga time talagang hindi siya accurate. Kumbaga additional yan. So mga time na kunwari na distract ka or ano, may ibang feature yung kotse natin for safety. Tapos meron tayong tinatawag sir sa kabila or dito sa right side naman is yung ACC or yung Adaptive Cruise Control. Ito sir, pag pinindot mo yan, lalabas yan, di ba? 40 km/h sir, magsaset siya. Tapos hindi ka na kailangan tumapak ng gasolina or yung preno, mag-isa siyang preno. Pero syempre, sabi ko nga sa iyo, dapat medyo focus ka sa pagdadrive. Di ba? Kasi sabi ko nga, minsan may mga time na hindi siya accurate, lalo na kung sobrang dilim lugar. Tapos plus and minus sir, ito yung magsaset ka, gusto mong bilisan or bagalan. Ito yung mga wala sa mga lumang or 2023 model ng Adaptive Cruise Control, which is pag kung gagamitin mo siya for the highway, mafe-feel mo yung comfort niya, yung sobrang, kumbaga sa ibang mga kotse mafe-feel mo na parang yung talon niya, yung technology niya parang mas maganda siya, mas upgraded talaga. Tapos dito sir, yung mga linya na yan yung makikita mo, kumbaga yung distance mo from itong kotse mo, tapos yung sa harap na kung kailan siya ihinto. So kung gusto mo medyo malayo, 4. Parang ang layo niyan ganito eh.
Ngayon yung layo pag huminto siya. Pag huminto yung sa harapan mo, kasi yung adaptive cruise control sir, pag bumagal yun na sa harap mo, babagal din yung kotse. Pag huminto sila, hihinto din siya. So pag huminto siya sir, ganyan kalayo. So or isang kotse ang pagitan. So depende sa iyo kung gusto mong mas malapit pa, kung magagalit yun sa likod mo kasi 'di ba? Layo. Sabi niya layo mo pa, mabante ka diyan, 'di ba? May ganun. Tapos yung lane departure. Tapos may tinatawag tayong lead departure naman sir. Ang lead departure yun yung pag nasa intersection ka 00, nakahinto ka talaga full stop. Tapos umabante yung sa harapan mo, magbibip siya. Kumbaga, Kasalubong? yes. Hindi sir, hindi kasalubong Ay, siya. sa harapan mo talaga. Sa harapan mo sir, kasi ang minsan may mga time talaga na matigas ang ulo ng driver, nagte-text or kinakalikot dyan. 'Di ba yung iba kunwari, yung nasa likod, medyo na-late na. Before siya uminit ang ulo sa'yo, na bubusinahan kanya, uy, umabante ka na. Yung kotse na yung magsasabi, sir, umabante na sa harap mo. So yun yung purpose talaga niya. Then yung tinatawag natin na auto high beam and low beam naman sir, ito naman yung pag may nakasalubong ka, yun yung pag naka high beam yung nakasalubong mo, mag high beam din siya. Kasi ang initial reaction ng ganyan sir, di ba, magbubulagan ng di ba? So ganun na mangyayari. So siya, hanggat na hindi ka naglo-low beam, naka high beam lang siya. Pag naglo-low beam siya, automatic maglo-low beam din. And then yung mga natin sa Honda Sensing natin ng mga features sir. Tapos yun yung mga wala sa mga old version or mga 2023, which is yung previous natin. Halos ganitong body pa rin naman siya. Pero kasi yung ang ganda sir, ang laki ng talon. Kasi nung time nila, Honda CR-V lang, Honda Civic, Honda HR-V lang, and top of the line ng BR-V ang merong Honda Sensing. So ngayon, kahit entry level ng Honda City natin, meron na. Kala ko City na RS na meron. Wala pa rin pala. Wala pa yun sir, wala pa. So yun yung mga sir. Tapos ito sir, itong linya na to, yan sa 2024 din yan. Yung red na yan. Tapos yung wireless natin na Apple CarPlay or Android Auto. Naka-Apple ka sir? Siya. Ikaw? Android Auto, pwede mo rin dyan i-connect sir. Bluetooth mo lang, Bluetooth settings, tas add phone, Honda, Honda lang. Hanapin mo lang yung Honda. Tapos i-okay mo lang lahat. Auto Android okay, and Apple CarPlay okay mo lang sir. Pag hindi mo kasi nakasabihan, hindi siya lalabas yan. So, mamaya para ma-waste natin sir. Dito naman yung sa aircon natin, may max cool. Yan yung pag nagmamadali ka, sobrang init. Kasi ito sir, kaya may mga max cool siya, and meron siyang remote engine start. Ang purpose kasi talaga niya, ang leather kasi mainit siya pag talaga nabilad sa araw. So kunwari gusto mo nang umalis talaga, max cool mo yan para mabilis siyang lumamig. Tapos ngayon meron tayong tinatawag naman na auto naman sir. Ang auto naman, mag-isa siyang mag-a-adjust. Ngayon kasi medyo mainit pa mag-a-adjust yun lahat. Sa thermostat, bababa yan. Yan. Tapos to, bababa na rin. Yan. Bababa siya pag nilalamigan na. Kumbaga ina-adjust niya. Depende sa iyo kung ano mo. And then dito naman sir, makikita mo pag pa-left, nagbo-blue, palamig. Pag pa kanan, pa-heater yan sir hanggang sa uminit. Ito sir yung front natin, front fan, ayan, yung vents natin nandyan. Tapos yung rear sir, itong buwit na yan yung defogger. Yan yung pagka pinindot mo yung rear defogger sir, yung defogger sir, iinit yung mga linya na yan. So lahat ng mga fogs na yan, siya, mag-evaporate sir. So maganda lagi naka-off siya kasi pag sa tanghaling tapat sir, since mainit siya, pwede kasi may mga times na pumuputok yung mismong salamin. So yan lang. Yes, tapos ito sir, ito naman yung sa modes natin. Kaya riyan, dito sa unahan lang, baba, taas, sa paa lang, sa paa, and dito sa may front po natin na vent. So yan yung mga natin. Dito naman yung aircon or yung air circulator natin, yun yung pag-circulate naman ng hangin. Pagka in-off mo yan sir, yung circulate naman yan, hihigop siya sa labas. So maamoy mo yung usok ng ibang kotse. Dito sir, hindi mo maamoy yung usok mo kasi nasa likod naman yan. Ang problema, kunwari may jeep yung sa harap mo, hihigop niya yon. So ang downside nun sir is yung cabin filter mo sir, mas mauna siyang pwedeng madumi kasi hinigop niya yung dust aamoy siya. Then mabilis kumbaga magpapalit ka. And then may tendency na maging madumi yung mismong evaporator mo dyan, and mag-cause yan ng
maagang pag-maintain mo ng evaporator or paglinis ng evaporator. Pero most of the time, mas maganda kung nandito ka sa city or kahit nandun ka sa Laguna. Pag medyo crowded yung kalsada, i-on mo lang. Plus kasi sir, mapapansin mo, mas mabilis lumamig pag naka-on ng ganyan. Kasi nga, ang inihigop niya dito, malamig na eh. Pag umigop siya sa labas, mainit. So, lalaban pa yun sa aircon. Then, ito namang AC sir, yan yung on-off ng AC. Anong ibig sabihin ng on-off ng AC? Ito, yung thermostat mo. Dito kasi on-off naman ng fan. So lahat yan mag-o-off. And then dito sir, USB type. Kung since wala siyang CD, pwede kang maglagay ng mga MP3 file mo, tas saksak mo dyan, diba? Tas dito sir, yung sa ano mo, dashcam mo. So yan, yung on-off. Tas yan sa mic. Ano daw, you dead? Recording, okay. So nandito yung mga ano yan, mga settings. Ayan. So hindi ko alam yung paggamit. Ikaw na bahala. Nakakabit na sir sa may likod. Naka-green, ibig sabihin naka-connected siya dito. So yung dashcam mo. Then ito sir, yung sa syempre pinaka-favorite ng mga babae. Tanggalin na natin yan sir. Atake mo sir, yan. So, ang nakalagay dyan sir, bawal ang bata kung ayaw mong tumambling. Hindi, ang ibig sabihin yan sir, bawal ang bata kasi once na mag-inflate, yan sir, di ba nakalagay dyan para may car seats. So, pwedeng mag-flip yan. Plus, pwede rin kasi sir, mag-burn yung mukha nila. Kasi, pag nag-inflate yan, mainit na ano yun eh. So, yan, mirror natin, ayan. Tapos, black ceiling. Yan yung pinakamaganda sa mga RS. Ceiling natin black. So kung kakain ka dito at may ketchup, hindi ka na madidiskrasyang mamantsahan. Tapos yan yung mga ano natin, curtain airbags. Tapos ang ibang nagtatanong ba pwede daw bang i-seat cover to? Hindi. Kasi may side airbags ka, hindi siya magi-inflate once na ano. So for safety kasi yan. Tsaka maganda, hindi ka na talaga. Kaya kumbaga binili mo talaga tong RS dahil isa na ring features niya itong leather. So yan leather po. Icon button, yan yung kung gusto mo mas maging matipid. Kasi yan sir, pansinin mo, kinokontrol niya yung engine, yung takbo mo plus yung aircon. Kasi bakit yung aircon? Kasi yung aircon, kumbaga yung compressor niyan kumukuha ng power din eh sa engine eh. So pansinin mo sir, maririnig mo lang. Parang humina, diba? Kasi kinokontrol niya yung aircon, kinokontrol niya din yung pati takbo mo, mafe-feel mo parang mas bitin. Maganda siyang gamitin for city driving. Pag highway driving ka lagi, i-off mo lang. Pero matipid na talaga siya on the city. Pero kung gusto mo or medyo heavy traffic, maganda yan. I-on mo lang yan. Tapos ito sir, park, reverse camera natin na yan. So yan, wide yan sir. Kitang-kita mo hanggang dun. Pansin mo sir, hanggang dun sa dulo. Pero sa mga normal na kotse, ito lang yung view talaga. So likod mo lang talaga. Ito kasi sir, para makita mo yung tignan mo kasi hanggang dun sa kotse dun sa likod do. Sa gilid, diba? Tapos ito sir, kinaganda, may top view siya. So ito yung bumper mo. So ito yung pinaka safe line mo. O yan, pwede mo tanggalin din yung mga lines. Yan. Tapos neutral. Pag nagda-drive sir, neutral drive, ganyan lang sir, tulak-tulak ka lang. Kasi kunwari, pwede naman i-off to sir, pero maganda rin kasi siya eh. Kasi for kumbaga safety feature niya, kaya nga siya ganyan ginawa, yung may tinutulak, hindi ka na nag-ano. Kasi pag sa traffic, neutral mo lang, handbrake, tapos drive ko ulit. Kasi hindi yung madidisgrasya kang naiwan mo lang reverse, mali ka pala lang, kulang ka ng ano. Tapos pag nag-park ka sir, yan, mag-auto lock lahat. So yun. Tapos kunin na rin natin to. Kunin ko na yan sir. Check natin yung likod sir. Dito sa likod sir, ito lang naman yung mga ano natin. So kinagandahan sa likod, ito may vent na sa likod. Ayan. So hindi na magrereklamo yung mga nasa likod. Plus may charger na rin sila. Tapos sir, mating, napansin mo no? May mating naman siya. Tapos dito sir is yung
armrest natin. Yan. Tapos may cup holder na din. So, dito naman sir sa likod, wala naman tayo masyadong pag-uusapan kung hindi ito. Bago lang to, bago lang yan. Sa mga dating Honda City kasi pang ano lang ito. Kasi pang Accord dati lang to eh. Yung mga inabutan ko noong mga 2012. Tapos wala pang charger na ganyan. Pero sana nga ginawa na ng USB type eh, no? Eh ngayon lalo na si ma'am, Type C yata yung saksakan. Pero may nabibili naman yata parang kino-convert na USB tas magiging Type C. So may mabibili ka. Yun, chrome handles pa rin. Tapos leather pa rin. Kumbaga kung ano yung nandun sa harap ng sidings ganun din. Tapos yung sa ano natin. Check natin sir engine. Kaya mo buksan sir? Maganda sir kung mabuksan mo. Dito sir, tapos pangaliwa. Kita mo sir? Or pag ganun, pakanan yata. Yan, pakanan, sorry. Bukas. Dito. Okay. Dito yan, either dito or dito sir. Yan mga square. So yung nakikita mo kanina ito sir. Yan. Para yung tubig, hindi yung pumasok hanggang doon pag umuulan, di ba? Para mag-stay na malinis siya. So yan, malinis naman. Pag yung tumutulo sir na tubig, ito yon. Ibig sabihin lumalamig ang aircon mo. So ngayon ang gagalawin mo lang talaga dyan sir ito, refill ka dito, refill ka doon, refill ka doon, ganun lang. So sa aside dyan, wala ka nang ibang gagalawin. Ito sir, washer dito. Pag gusto mong linisan yung windshield natin. Doon naman sir, yan yung ano, pansin mo yung sa coolant natin, yung guhit sa taas, yun yung pinaka full natin. Nakaumbok po? Yes sir. Kita mo yung coolant medyo mababa pa. Medyo. Pero hindi naman siya mababang, hindi kumbaga normal ano naman yan. Pinakamababa nandun sa may baba sir, babang baba. Yung may nag-umbok Yes, din. sir. Tapos ito kinagandahan sa Honda. Kasi hindi ko nababanggitin ko ng brand. May mga brand kasing iisa lang yung fan. Medyo ano yung prone sa overheat. Kasi ito talaga gawa siya sa ano, talagang pang Asian ano, yung climate. So hindi issue kay Honda yung mga overheat ngayon. Tapos dito sir yung pinaka brake fluid natin. So double check mo yan lagi kasi kaya matagasan ka, makulangan ka dyan, pwedeng mawalan ng preno kasi. Tapos sir sa maintenance naman natin every 6 months siya or every 10,000, twice a year ka lang. May na-notify naman si ano. Yes sir, ganito sir, magno-notify kami. Pero depende sa iyo kasi hindi ko naman alam kung magpapa-maintenance ka dito since medyo malayo ka. So hindi ko alam kung, kasi ito naman sir is open naman siya, any Honda dealer naman po. Pero kung trip mo naman dito, edi okay lang sir, di ba? Welcome ka dito. Magno-notify kami. Pero kung nagagawi ka dito sa Ortigas at saglit lang naman ng magpa-maintenance, malapit lang naman ng Ortigas dito, text mo sa akin yung mga details, sasend ako sa iyo na parang fill upan mo para mapa-schedule kita. So para pag dumating ka dito, ikaw na talaga. Kung alas 8 gusto mo, alas 8 open na yan sir. Warranty naman natin sir, ang buong kotse natin ng warranty is yung 100,000 kilometers na hindi mo naman maabot. Ewan ko na lang sir kasi office mo pala Ortigas no. Pero normally sa 3 years hindi mo naman maabot yun. Masyadong mataas yung ano mo. Kumbaga pinang-public mo pag ganun, pag medyo mataas sir. Mag-void ng warranty mo or yung 3 years, kung wala ka pang 3 years, wala ka pang 100,000 kung hindi mo susundin yung PMS mo. Yung PMS mo kung kunwari 6 months, ginawa mong 1 year na, ganyan, mag-void ng warranty mo. Kasi may mga chances kasi na kunwari may mga maintenance na pala yan, under maintenance na yan, tapos di mo ginawa, nasira, so hindi mo mag-void ng warranty. Ang mga hindi kasama sa warranty sir, yung mga fluids, lahat ng fluids, kasi nako-consume yan. Mga valve, yan sir. And then yung tires, hindi, may sariling ano siya, hindi ko lang alam yung pinaka-warranty niya, pero may sariling warranty siya. If in case na magkaroon ng problema, which is hindi naman nangyayari, pwede mong sabihin sa akin para titingnan natin. Tapos ano pa bang hindi kasama? Ito sir, pintura. Ang pintura kasi pag nagasgas yan sir, nagkaroon ng discoloration, depende kasi yan kung ano yung in-apply mong chemical, kung saan mo pinart yan, kung maaraw ba or babad ba sa araw. So yung mga
mga damage sa ano sa body naman niya, pwede mo naman ipasok sa insurance naman po. And then pagdating sa battery, ang battery natin 1 year lang ang insurance. So depende na lang sa iyo kung gusto mong ituloy or para less hassle, pwede ka na mag-change ng brand na para branded, medyo lumalagpas na 1 taon or 2 taon. So ito yung computer box niya, ito yung fuse box. If ever na may mga hindi umiilaw sir, dito ka lang, titingin ka. Ito ang kinagandaan ng mga sinito, sa pag medyo mga flooded na lugar, pwede siyang tanggalin. Tapos malapit ka ba sa dagat? Sa Tabang wala, malayo naman kasi di ba may part ng Laguna na may medyo malapit sa Tabang. Yan kasi medyo prone sa kalawang-alawang naman yun eh. So pwede ka magpa-rust proof if ever na ano. Sa ngayon sir, ang coding mo 5 every Wednesday, medyo hindi mo gusto kasi nga yung pasok mo, di ba? Pagdating sa LTO, random yan. Tapos yung vanity plate natin sir, kung ano yung nakalagay dyan, di ba? Pag nagka-ORCR ka na, bali wala na yan. Kasi ang papakita ko si mamaya, merong mga client na may ORCR na, iba na yung plate mo doon, lalagay mo na kung ano yung plate na nakalagay sa ORCR. Kasi kung hindi mo yung susundin, nahuli ka, disquare sir, nahuli ka, di ba? No plate ka ang huli sa'yo. Kasi nga, ito yung nakalagay pa rin sa'yo. oo, kahit yan na yun, di ba? Kumbaga, nagbigay na si LTO ng ano mo, nagbigay na si LTO ng conduct, yung kumbaga yung pinaka-plate number mo, dapat yun ay susundin mo. So yun, okay naman to. Ito yung dipstick sa radiator natin, which is di naman laging ano, chine-check. Pache-check mo lang yan pagka na-involve ka ng collision kasi kung sumingaw yan talaga, mag-overheat ang sasakyan. ABS natin, yan. Tapos pagdating naman sa mga maintenance, yung SA na magbibigay sa inyo ng mga list. Sir, ito ang gagawin natin. Pero normally sa first 1,000 i-check yan, tapos yung mga adjustment na kailangan i-adjust. Pag meron kang reklamo or may gusto kang, sir, bakit ganun, may ganito ko naririnig, may parang feeling ko pag ganito, may concern ka, yan, kumbaga i-bring out nyo lang sa kanila. Tapos kung may kailangan i-adjust, i-adjust nila yan. And then, kung kailangan may i-top up, may tatop upan dyan. Ibig sabihin, kunwari, ito kulang na. Kasi ito, sir, wala na talaga. Nakakalimutan mo lagi, sobrang busy ka. Yan. Yan, ano nila yan. Ano pa bang, ano natin, sir? Ikaw, sir, baka may question ka, sir. Wala naman. Mamaya, sir, pagkalabas natin, hinintay ko lang naman na yung, ano, yung sa payment natin. Yun lang naman. Tapos, ikot tayo saglit. Para mabitawan kita, sir, na medyo kampante ako, sir. Kasi kung October ka pa na gano, sa drive, ito matagal na yun. Diba? Tanggalin ko sir yung ano, tanggalin ko yung mga plastic, baklasin ko na. Habang ano, patayin natin to sir. Ito sir, yung mga tapakan, tanggalin ko na rin ba yan? Sige sir. Baka sabihin, brand new yung kotse mo, di ba? Which is brand new naman talaga. Palita sir yung ano. Sige sir, ito sir. Sige sir. Ayan. Sige, paklasin ko sir ha. Yung box mo sir, kailangan pa ba to? Dyan na lang muna sa loob. Dito muna sa ano natin sa glove box. Tapos sir, nandito yung mga manuals. Okay. So pag marami kang time, basahin mo lahat sir ha. Itim na yun. Ano yun sir, mga sa takit-takit lang yan dyan. Pero ano yan sir, pang extra lang. Dahil hindi naman din nagagamit sir pag ano. Sir, ito, iwan muna natin dito ha. Ito, lagay ko na sa likod. Ayan. Tapos may mga marking sir, mga ganyan no. Pag mga marking ganyan, ano yan, parang sa quality check, nilalagyan nila ng mga markings. Ibig sabihin na check na nila. Lahat yan sir, hanggang doon sa unahan, mapapansin mo. Minsan nga, pati sa mags, meron din yan parang ganun eh, parang guhit. Pati yan yung mga linya-linya na yan Kasi katulad niyan, pag ginalaw mo yan, pag binalik mo yung tornilyo na yan, hindi na yan mababalik. Itong puting linya na yan sir, pansinin mo, yung puting linya. Pag nagalaw mo yan, binaklas mo yan, hindi mo na magaganyan yan. Mapupunta na sa iba yung linya. Ano ka muna sir ha? Sige po. Tayo lang natin sir, saglit. Mamaya sir, picture tayo. Ay, masabay naman kasi.
Nakisabay sa ano. Kasi may card ka na daw eh. Sabay na siya. Tapos sir, kanan ka na agad. Thank you. Kanan ka na agad sir. Mas okay kang ano, mas okay kang mag-drive. Pinakasagad na sir, no? Hindi, gitna ka lang muna ng konti sir. Kasi mga nagsasakay yan eh. Okay naman. Ingat ka pa rin sir ah. Kasi baka yung... Pero yung liwanag ng tint okay naman sa'yo. Mas Yes, madilim sir. pa nga sir yung sa atin niya. Sa Vios. Heavy tint talaga. Para may tinataguan yata ma'am. Ayan, kanan tayo. Pag ano, gabing-gabi, wala na may kita sa ilaw na lang. Tapos pag umuulan, di ba? Wala, lalo mo na. Gabi sabi umuulan. Binababa na yung ano, Yung lahat. window. Nahirap yung ganun. Pag ano. Dito tayo. Kalang seatbelt pala. Mababash tayo. Pero mukhang okay ka naman mag-drive sir. Gano'n ako nakatagal nag-drive? Ng kasakyan. Oo. 6 months yung ano eh. Parang yung pagkakuha ng kasakyan ng kapatid niya, Drive na kayo ng yun drive? yung pinag-practicean namin. Lahat kami kumuha ng lisensya pang kasakyan. Oo. So parang dahil dun sa ate ni ma'am, kaya ka parang maingganyo kumuha na rin. Kasi ayoko talaga kumuha kasi nga, wala pa pag-practicean. Ah, okay. So yun talaga, pang practice lang talaga. Ayoko naman pag-practicean yung sarili ko ng sakyan. Hindi, pero nag-ano ka naman, di ba? Nag-driving school na rin naman, di ba? EDC. Oo. Para mano ka lang. Masarap itong 1.5 sir, lalo na pag highway. Yun nga, malalaman. Eh, traffic Yung pa. maano yan. Traffic pala. Di dyan, maano mo na yan. Pero dapat yung sa arangkada pa nga lang, malalaman mo na eh. Hindi kasi masyadong maalam sa mga sakyan. Ah, hindi mo pa. Tsaka kung lalo na kung araw-araw mo yung nadadrive, maano mo talaga, mahalata mo. Tabi-tabi. U-turn pa. Doon sir, doon. Pasok lang tayo, isang ikot ka lang, sige. Dito? Yan, sige, ikot lang tayo isa. Maano mo lang. So hindi nyo na kailangan mag-waste. Alam nyo naman na yung ano, kalsada. Mag-awis pa rin. Ah, mag-waste pa din. Pagdating lang sa may parang rotonda ba yun? Doon alam na natin yun. Hindi, C5 tayo eh. Hindi tayo mag... Saan rotonda po? Nung galing tayo sa Tanay, di ba parang may rotonda doon? Sa may Tagig yan. Ah, okay. Sa may ano na. Nag-C6 kayo, yun ang C6. Ah, yun pala yung C6. Kaya nyo ba? Kaya nyo dun? Dito na lang. C5 ka na lang. Ano ka na yung daan doon eh. Malubak. Malubak. Malubak kasi dun, oo, may ano, may part dun talaga. Na ano, parang ginagawa pa yung kalsada. Ano sir, goods naman. Okay naman ba? Smooth. Wala ka nang magagawa, nabili mo na to. Hindi, okay naman. Sa ano naman, mga kapareho naman natin na mga parang 1.5, 1.3 sedan. Medyo angat naman do si Honda City sa ano, pagdating sa performance ng engine. Kaya ano talaga, smooth talaga yan. Mamaya pag sa highway. Tapos, meron dyan sir, parang stop, U-turn ka na lang dyan. Sa dulo sir. Hindi siya, ito. U-turn ka na lang dyan. Okay ka naman sir, pabayaan na kita. Ingat ka na lang. Pwede pasok ka lang. Hindi sir, ano ka dyan. U-turn lang tayo ngayon. Palayain na kita sir ha. Okay ka naman eh. Si ma'am na lang magkukulong sa'yo. Yeah, okay naman mag-drive si sir kasi Makakawi pa kami ng buhay sir. depende na lang, huwag mo nang ratratin yung takbo ha, kasi gusto mong i-try yung takbo. Traffic kasi din dun. Saan? Sa SLEX.
Hindi na yan. Ano Hindi na naman. yan, Din, parang- tsaka hindi naman uwian ngayon eh. Pwede nga. Pero holiday kasi diba sir sa Monday? Eh, Saturday may pasok naman yung iba. Sa bagay, yung ano talaga sila. May pasok naman ng ano eh, Saturday. Bukas ang traffic. Kasi ang bukas ang uwian. Magulong weekend. Saan ang plano niyo yan? Papaseramik kami. Paceramic? Wow, China oil. Para ano, pang matagalan na. Handling, okay naman, malambot naman. Wala namang problema, malambot naman itong Honda City. Suspension, Okay din. Taas nga siya yung ground clearance niya eh. mataas ang ground clearance. Baka feeling niyo mo lang sir kasi nakapump yan, baka nakaangat yan. Inangat mo ba itong Ay, upuan? hindi pa. Baka nakaangat lang yan, kaya parang feeling mo mataas. Pero pwede mong babaan kasi yan. Sa suspension, siguro naman din naman nagkakalayo ang Vios dito. Halos ganito rin naman. Sa takbo lang talaga kasi kahit same 1.5 yan, mas mataas kasi horsepower ni City. Pero ba't hindi ka nag-Vios para sir? Bigas niya kapatid. Lagi lang Honda. Honda din ang motor ko. Honda din. Ano, ADV PCX. Click na 160. No, yung bago, yung V3. Ano na sa'yo? Pwesto ko na sa gitna. Kaya Honda talaga. Honda. Pero buti hindi mo nga naisipan na Vios kaya ako. Muntik nang Mag. Corolla Altis yung bago na ano. Muntik na pero kasi mas maganda pa din to. Features. Yung ano niya. Kasi ang mabibili mo doon na kasing same price nito, yung entry level eh. Diba? Kumbaga yung G yata. Yung GRS. GRS na? Dapat. Dapat. Seryoso? Magkano ba yung GR kasi? 1.3. 1.5. Ay hindi, kumbaga dito nga instead na RS yung katapat niya, pang G variant lang yung Ah, G. mabibili. Oo, or kung may V. Pwesto ko na dito sir sa ano. Baka may uwi mo rin ako. Okay na yan para maiba. So yun sir, pag may mga katrabaho ka, tsaka yung mga friend nyo pang pabili, sabihin nyo, Recommended yan. wag nang bumili kung saan saan pa. Baka ma-hire daw na naman kayo, tapos same monthly lang. Ayun. Goods. Okay na yun sir ha, mag-ingat ka ha. Ingat kayo ma'am. Alam mo na yung ano. Sir, paano naman? Wala. Okay. Ingat kayo sir ha. Chat-chat tayo, chat-chat. What? Yeah, ingat ma'am. Sir, kunin ko na sir. Goods na? Thank you. Yung print kailan? Kalimutan mo na yun. So yan, okay na yung ano. Okay na yung Honda City RS natin, na-release na natin. So, thank you kay Sir Dom. And mag-ingat kayo. So mukhang okay naman mag-drive. Tapos tomorrow may release na naman tayo. Papakayos na natin. So yung kwento kay Sir Dom, may ano yun. Ayos ko na yun. Kwento kay Sir Dom. Dealer. Tapos nag-inverse sila sa atin. So, malayo, almost 50%. Kanina yan? Sa akin ba to? May pero Thanks. Almost 50% yung ano, difference niya sa down payment sa amin tsaka dun sa kalaban namin. Kasi yun nga, muntik na daw sila mag-Altis pero kinapare nila yung mga ano, kinapare nila yung ano, yung mga details. Thank you, Sarah. Kinapare nila yung mga details, yung mga features. So para mas nagustuhan nila yung
Honda City RS. So yun, sa mga interesado sa Honda City, maganda yung promo natin ngayon. So hindi ko lang alam kung magiging magbabago by December. So stay input lang kayo. Tapos kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like, paki-subscribe po. Comment lang kayo kung may mga gusto kayo or may mga questions kayo. Just don't forget to subscribe po. So maraming salamat sa pagsama sa akin. Tapos kakain ko, maraming salamat po. Ingat po kayo.